DOH na yun daw pong middle class ay pagbibigyan po nila. Ang akala ninyo, Pebrero 6 pa dapat yung tagmo, ika nga sa mga ware-ware, no? Yung anibersaryo. Hindi pala, Enero ho pala ang sinasabi dito na deemed initiated ito hong impeachment complaint kay VP Sara dati. Ngayon, nauna na po ang Makabayan kasi nga basically po, it's the same complaint. And basically po, it's the same evidence. At meron pa sigurong iba, karagdagang evidence. Kaya huwag kang mag-isip ng ganyan, girl. Hindi, nagtatanong ako kasi sabi mo yung mga lugar na maiinit ngayon ay may snow na. Nako. Paano dito sa Pinas? Ay, mainit din naman tayo dito. Ano na ang mga flood control project natin? Pero sure ako kung magka-snow. Nakakalimutan na. Kung magka-snow dito, maiisipan nila yan. Ano? Ng bago kukupitan. Maganda umaga rin kay Jarius Bondok ng The Philippine Star. Good morning, Jarius. Morning po, Kuya Jarius. Salamat na marami, ha? Alright, meron tayong impormasyon, ano, doon nga sa... parang ang sabi nung iba, ano, parang nagkakalimutan na nga daw. Maganda pong balita ito. Sige po, sa lahat ng mga naghahanap po ng magandang balita, nangako na ang DOH na yun daw pong middle class ay pagbibigyan po nila sa benepisyo daw po sa PhilHealth. Yun lang pong detalye ho, hindi pa ho natin alam. Pero yan po'y magandang balita. Ako, sa akin lang, magandang balita yan. Yun lang pong detalye ang ating hihingiin. Kasi meron tayong isang kaibigan na confined siya sa PGH, no? Gallbladder yung kanya pong problema. So inoperahan siya. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya. Nag-PGH siya. And siyempre, gusto niya rin nang makakuha ng zero balance na wala na siyang babayaran. Oo. But unfortunately, kahit na po ang kanyang pinili ay yung 6 patients in one ward, yun ang kanyang pinili, May mga kasama sa may kwarto. mga kasama, may bayad pa rin. Ba? At hindi daw sakop yung gallbladder operation para doon sa mga doktor na nag-o-opera nito. Bakit So naman bottom line po, ganon? kahit na po siya ay 30 anyos na o higit na pong 20 anyos na miyembro ng PhilHealth, may binayaran pa rin siya. Oo. Middle class po ito, kumbaga, mga Paano kapatid. ba nagtitake effect yung yung zero balance billing na yan? Kailan ba gagana yan? Ang sabi ng ating kaibigan dito sa kanyang mensahe sa akin, para daw pala yun sa sa service ward kung tawagin. Applicable yung zero billing. Sa pay ward po, 6 in a room kami. Yan ang sabi niya. Oo, at sabi niya, ang saklap bukas I was discharged on a Saturday and sarado daw yung Social Services Office. So they don't process mga GLs na ganyan. GLs and promissory notes. Monday to Friday lang daw po pala So yun. anong gagawin? Kailangan magstay ka doon hanggang weekend kahit pwede ka na lumabas para ma-process yung GL mo? Hindi ba pwedeng mag-process kahit weekend? Wala daw naka-duty siguro. Hindi dapat na ganun. At siguro Oo, mag-a-adjust yung may sakit na gusto na lumabas. Kailangan pang magstay sa ospital sige. para lang abangan yung GL. Sige, kalamayin mo loob mo, girl. Ay, ha? sorry. Oo naman, Lunes, sorry. pero alam Oo ko. nga pala, Monday. Oo, hindi. Monday ngayon. Hindi, pero alam ko yung damdamin na naiintindihan kita. Sana nga, ito yung mga pag nakausap natin tong mga taga-DOH sa programang ito, i-suggest natin yan. Baka naman pwede po yung mga kawani ng DOH, no? O yung DSW ba yan? DSWD. Kasi sinasabi nila, no? Na mga social workers. Opo, baka meron po naka-duty po kahit na po weekend. Okay? O sige. Ay, nako, girl. Ito yung kwento ng isa nating kababayan. Kakalungkot naman yun. Pero yung magandang balita na kung ang middle income nga ng mga Pinoy na nagbabayad po, yung mga paying contributors ng PhilHealth, ay gaganda ang serbisyo. Hindi lang natin alam kung kailan at hindi lang natin alam kung anong klaseng ganda ng serbisyo ang tinutukoy. Dapat ma-explain ng DOH yan. Sige, alamin natin yan. Yun daw pong UPPGH ay hindi sakop ng Zero balance billing. Kasi daw hindi siya DOH hospital. Bakit kaya ganun? Sandali lang, Philippine. Exactly. Parang misnomer. Oo, kasi under siya ng UP. Ganon. Ganun ba yun? Yung pondo galing sa UP? Anyway. O sige po, napag-uusapan lang po natin to kasi nga sa dami ho ng mga may sakit sa mga panahong ito. Yan po ang ating pong gusto rin pong mailinaw.
dito po sa ating programa at sana po tayo magkaroon ng tsansa para po ito ay ating maibahagi na mga magandang impormasyon po naman and yun lang pong detalye at kung paano po ipatutupad. Alright, samantala kapag po pinag-uusapan natin itong mga headlines kayo ng mga pahayagan, ano pa nga ba? Opo, dito po sa Philippine Star, House tackles Marcos impeachment wrap today. Sa Philippine Daily Inquirer, hearing begins on Marcos impeachment complaints. Habang dito po naman sa Manila Standard, ang headline ay House pushes back on SC rulings, compliance as Makabayan, refiling impeach case versus VP Sara today. Ayan. Balita po tungkol sa politika pero yan po'y bahagi na po ng ating pong buhay sa ngayon. Yung pong nag-aabang gaya po nila Aaron doon sa ipinapangako may makukulong na malaki o matabang isda. Well, sabi ko, wala. Kumbaga mukhang doon papunta yata ito sa moving on. Move on na. Payag ba kayo doon? Depende po yan sa inyong magiging kilos sa Pebrero 25. Kung totoo po na meron daw pong malawakang rally kasi on Feb 25, dati-rati po yan ay non-working na holiday. Nung una. Tama. Pero ngayon po yan ay special day pero working day po ang touring diyan. Alright? Araw ng So Miyerkules may pasok yan. po yan. Yan po ay araw ng Miyerkules. Oo. Bakit po ba itong rally na ito ay importante? May 40th anniversary po ng EDSA People Power 1 and mga kapatid, 40th anniversary, ito po ay importante rin para magkaalaman tayo. Kung kayo ba interesado pa dito po sa skandalong ito na may mga managot, nung weekend, dalawang aking nakadaupang palad at yun ang bungad na bungad sa akin. Ano na Ted? Wala na ba? Sabi ko, ayun ako, mukhang sige na nga. Parang nabudol ba tayo dun sa pangako Okay. na naman? But ano pa nga ho ba? Pero Pero huwag kayong mag-alala kasi di ba sabi walang mag-Merry Christmas, walang magpapasko. Baka sa Pasko ng pagkabuhay yung tinutukoy. Easter Malay nyo Sunday. bago magpasko ng pagkabuhay may makulong. Easter Di ba? Sunday. Wait lang tayo, kayo naman eh. Saka marami naman Pasko darating. December 2026 Christmas, 2027 Christmas. Baka bago matapos ang administrasyon, may mapakulong na malaking isda na hinahanap nyo. This is ridiculous. Pero, well, sa harap po ng mga ganito mga reports, tayo po mga uri manggagawa, ituloy lang po tayo. After all, wala ka naman choice. Tayo pa rin po ay focus sa ating kanya-kanyang pagmimisyon. And today nga po, yan ang aming pong focus sa aming pong programa sa True FM. Maghatid po ng mga pinaka-importanting balita at public service para po sa inyong lahat. Alright, so dami natin pag-uusapan sa mga taga Maynila po. Good morning, ha? Sige, pwede ba sa Maynila, bawas-bawasan mo basura mo para mas bawas-bawasan ang babayaran mo? Nako, alam mo, galing lang ako Maynila kahapon kasi Sige. dinalaw ko yung aming mga magulang. Doon lang, di ba, part naman ng Maynila ang C3. Nawindang ako sa dami ng basura at nawindang ako sa dami ng solvent boys dun sa area, ha? At malapit lang sa police station dyan sa Pacheco, Tondo. Walang ginagawa yung mga police, nakatayo lang, happy-happy lang kayo dyan. Akin lang. Ang daming basura, ang Akala ko daming ba- solvent boys. Akala ko ba may pagbabago sa Manila? Yun din ang inaasahan ko sana. Ano nangyari? Hmm. Pagbabago sa singil. Kasi nagrereklamo yung ilang business owners doon dahil tumaas yung presyo Okay. ng pagbabayad ng basura nila. Anyari, Mayor, ha? Opo, kasi maraming umaasa nga ng pagbabago at kalinisan sa lungsod ng Maynila. Kaya nga daw po mataas ang kanila pong singil sa kanilang garbage fee. Okay, at kay Attorney Bongko, yan, kay Paul Bongko, at sa Morning. kanyang mga abogado, sa kanyang law firm, maganda umaga rin po sa inyo. And happy 43rd birthday kay Crystal. Sana, ano daw ito? Mahanap mo na raw si The One. Okay. Ang pagbate Galing galing kay- kay Jen Barona. Kay Crystal, sana mahanap mo na ang the one The One. dahil the last trip is already there. Lapit na ba? Ayan na ba ang The One? Ito, meron lang tayong gustong tawagan dito. Pero ito ho muna, yung later po, tingnan natin kung may mahahabol ho ba ang Quezon City Government.
Ano ho ba ang ating din pakialam diyan sa Quezon City? Malayo po sa inyo. Baka din po may kahalintulad na proyekto po sa inyong lugar. Yung pong mga proyekto pinuntahan ni Secretary Vince doon sa Bicol. Nanggagalaitin na naman si Secretary Vince eh. Oh, nakita ho ninyo yung sa Bicol. Noon pa ho namin naitawag sa kanya yan nung siya ay pupunta pa sa amin dito para magpa-guest at makapanayam natin, di ba? Nai-report natin yan yung supposed to be flyover diyan sa Bicol sa Albay na inabandona nitong mga construction company na connected kila Zaldi, Nino at dito ho sa Diskaya Couple. Yun daw ho natigil. Pero kung ikaw ay taga Bicol, ikaw ay Bicol representative na makikinabang kayo dyan sa proyektong yan, bakit hindi sila nagreklamo, no? Napansin mo, nung iniwan yan. Itong sa Bicol, well, may ako Bicol, may Bicol Saro, may mga kinatawan ang taga Bicol. Bakit hinayaan lang nila na matenga yun? Importante yung proyekto. Hindi ko sure. Siguro nakatikim sila ng Bicol Express. Ay, hindi ko alam. Masarap ang Bicol Express. Oo, lalo pag mainit ang kanin. Ang laking proyekto nun. Sayang na sayang po naman din. Well, sige po. Kasi mamaya ipapalabas ko yung video na nakuha nga natin dito para lang ho ninyo maintindihan yung aking binabanggit po na proyekto. Pero doon sa Maynila ho naman, sabi ko nga kanina, baka po mangyari yan sa inyong mga lokalidad. Ano po? Yung mahal na garbage fee. Yun ang sinasabi ni Mama Mayang kanina. Kapag hindi tayo umalma talaga dito, may possibility ang ibang LGU sumunod, ha? Ngayon, mababa pa. Number 1 ang Metro Manila, pinakamalaki. Doon sa article na binabanggit mo na ginawa ng Rappler. Mainam nga siguro sana kung nakabantay sa'yo yung basurero, no? Bawat tapon mo, ang hirap din Kayo yung, naman, sabi nga ni Yorme sa kanyang video, mas mahal pa ang magpatapon ng basura sa kariton. Kasi nga, kung susumahin, 32 pesos a day lang naman. Pero sinasabi ni Mamayang, hindi, mali yan. Hindi daw ganun. Pero yung mga business owners dyan sa Maynila, ang sabi nila, no may mga nagsusumbong nga, deadline ng mayor's permit na kailangan. Hindi ka makakakuha Bayad pag di mo na. nabayaran yung garbage So, fee. bayad na. Dapat January 20. So tapos na. So nakabayad na mga business owners dyan. otherwise, meron ko ng penalty. Kung mag-TRO man for next year na ito. Palagay ko, ano yan? Malabo? Hindi. Depende sa magiging disposition eventually at depende doon sa petition ng mga kokontra. Kasi pwede pong ipati-RO ito, itong ordinansa sa pangkalahatan niya at yung mga nakapagbayad, magbabalanse na lang kayo. Kung sasabihin ng kataas-taasang hukuman o saan mo sila dudulog na hukuman dito, na yan nga ay masyado pong exorbitant, no? Kumbaga, sobra-sobra yung singil. Excessive taxation. Excessive po na pagsingil. Na pwede po din naman mangyari. Depende nga yan sa magiging petisyon nitong mga kokontra dyan. Pero yan nga, mga kapatid, kung nagbayad ka na, Wala na. Hindi na mababalik yun. Kung may TRO, mababalik pa ba yun? pwede siyang, depende nga sa magiging resolution, pwede naman siyang, kumbaga, either refund o kaya, For next year. doon Naka-hold sa lang. mga susunod na taon, kung buhay pa yung negosyo mo. Teka lang. Oo. Kasi may issue Okay. din dito sinasabi ha. Sinasabi ni Yorme, yung issue daw ng nakaraang administrasyon Oo. na iniwang utang din sa administration ngayon. May mga ganyan sila eh. Oo, meron daw mga hindi nabayaran. Kaya parang okay. kinailangan talaga na magtaas na. Dali. Bukod pa sa sinasabi din ni Mayor na Palagay ko hindi yata katwiran yung hindi nabayaran. meron pa siya isang sinasabi. Kasi bakit hindi nabayaran? May koleksyon naman ng garbage fee. Oo. Hindi ba? So kung may nabayaran na utang, dapat yung pambayad nun, yun ang hagilapin. Oo. Hindi po ba? Oo. Well, anyway. Ibinabanggit din niya yung pagtaas ng presyo ng krudo. Kasi nga malayo na daw yung biyahe. Di ba? Kasi dadali na sa San Mateo ngayon. Oo. Well, maraming dahilan si Yorme. Kaya sana makausap natin siya. Para siya mismong magpaliwanag dito. Yorme! Tsaka pakiayos naman po yung mga solvent boys dun sa may C3. Ang dami po talaga. Nakakatakot. Yung kalsada papunta ng Ang Caloocan. tindi. Oo, ang tindi. Papuntang Navotas. Tsaka yung papunta ng Rojas Boulevard. Papunta ng norte. Ang dami po, Mayor. Anyari sa Maynila. Parang ang Ay, yung dugyot. pugad sa ilalim ng tulay. Ay, nakita ko. Nakita mo rin? Ma? May pugad nga doon.
Antindi mo, nakita mo pa yun ha. Aba, Hindi ka taga Maynila pero sinasabi ko nakita mo sa'yo, pa yun ha. Doon ngayon sa Estados Unidos, klarong-klaro po ang climate change. Ultimo, Miami, Florida, mga kapatid, nakaranas po ng cold spell. Make America great My again. goodness, ha? Hindi ako magtataka kung dyan sa Texas magkaroon na ng snow. Ako, Dito kaya sa Pilipinas, ano? may possibility? Aba, wag kang Magkaroon wag ng kang snow. mag-isip ng ganyan, girl. Hindi, nagtatanong ako kasi sabi mo yung mga lugar na may init ngayon ay may snow na. Nako. Paano dito sa Pinas? Eh, mainit din naman tayo dito. Ano na ang mga flood control project natin? Pero sure ako kung magka-snow, Nakakalimutan na. kung magka-snow dito, maiisipan nila yan. Ano? Nang bago kukupitan. Maganda umaga rin kay Jarius Bondok ng The Philippine Star. Good morning, Jarius. Morning po, Kuya Jarius. Salamat na marami, ha? Alright, meron tayong impormasyon, ano, doon nga sa... parang ang sabi nung iba, ano, parang nagkakalimutan na nga daw kasi rampa-rampa na naman tayo. Yung pong mga sinasabi ho na kasama sa mga frozen na yung assets ay tuloy po sa konstruksyon ng kanilang mga mansyones. Parang ang sabi ho ng iba, mukhang dunga na nga papunta ito. Well, Nagkalimutan. ako ho naman po, ayoko hong mag-isip ng kumbaga maging cynical na ho at walang pupuntahan yan, ganun din yan. Kasi nga, ako'y sumasandal pa rin sa talumpati dati ni Senator Ping Lacson. Kung babalikan natin, sa mga nagsasabi ng mga wala itong pupuntahan, na ganun pa rin, pasahin ko po, parinig ko sa inyo. Sinasabi niya, wag. Oo, hindi kayo dapat ganyan. Wag kayong ganyan. Dahil lalo pang nagbibigay ng lakas na loob sa mga mandarambong sa gobyerno. Sige. So, sandal tayo doon sa ganun mga pahayag na meron pong hustisya na darating sa atin. Kailan kaya? Nagtatanong lang. Ikaw talaga. 2026 na eh. Kailan? Diyan ako sa'yo, bilib Oo. eh. Ha? Nagtatanong lang naman. Wala Talagang, namang masama magtanong eh. Nag-evolve ka na ngayon eh. Hindi ha? naman. Oo. Gusto ko lang magtanong kung kailan. Kaya po ba this year? Sabi nga ng mga Gen Z. Ito na po muna mga kapatid. Meron tayong mga importante lang po mensahe. Pupuntahan ko na po ito ng ating nga pong maipaabot na po ito sa QC government. At sa ganun po, makapagbigay po sila sa atin dito ng informasyon, yung tamang informasyon po lamang tungkol sa mga proyektong ito. Ano ang inyong pakialam dito? Sandali lang. Baka po kasi ito po nangyayari din sa inyong lugar. Mr. Speaker, so it's going to be a busy week for the members of the House of Representatives. Oo. Isingit lang natin ito kasi mainit-init pa. Ito nga po siguro nga ang resulta na itong desisyon po ng Supreme Court tungkol sa impeachment. Ngayon po mukhang nauna na ang grupo po ng Makabayan sa paghahain ng eto sa ating live chat ngayon. Eto na. Sige, ready, get set, go! Hindi, yung Kasi nga reaction po nila. para sa mga kapatid natin na nag-aabang ng balita, naihain na po ang isang impeachment complaint Laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Aha. Kaugnay pa rin po ito ng maling paggamit ng confidential funds. Aha. Ito po'y galing sa grupong Makabayan. Sa kasama po sila yung iba't ibang grupo po dyan, yung ating mga congressman from Makabayan Block. Kasama rin po nandito sa litrato. Meron silang mga hawak-hawak na mga karatula na nakalagay po yung impeach Sara Duterte. Ayan Alright, nga po mga kapatid, kasi po kung ang angkala ninyo, Pebrero 6 pa dapat yung tagmo, ika nga sa mga ware-ware, no, yung anibersaryo, hindi pala, Enero ho pala ang sinasabi dito na deemed initiated ito hong impeachment complaint kay VP Sara dati. Ngayon, nauna na po ang Makabayan kasi nga basically po, it's the same complaint. And basically po, it's the same evidence. At meron pa sigurong iba, karagdagang evidence. Kaya atin lang pong aalamin, tatanungin, ito hong grupo na naghain po ng petisyon na ito po. Ito ngayon yung breaking news. Bagamat today, nasa atin ang linya ngayon si Canato Reyes po, ang kasama po sa naghain nga ng impeachment complaint na ito. Canato, magandang umaga po, sir.
Hi, magandang umaga Manong Ted, DJ Chacha at sa ating mga taga-subaybay. Oo. Magandang araw po. Okay, kuya, kasi nga ngayon mainit-init pa itong inyong paghahain. Bakit ngayon at hindi February 6? Please, pakiklaro lang Kanato. Well, yun na nga po, no? Naobliga tayong mag-file ngayon dahil nga sa pagkakaintindi natin ng binago na namang rules ng impeachment dahil dito sa Supreme Court ruling. Ang 1-year bar ay noong pang January 15, 2026 natapos. Dahil nga sa bago na namang kautusan ng korte, ang reckoning nila kung kailan na-trigger yung 1-year bar ay noong hindi raw naisama ang first 3 complaints sa tinatawag na Order of Business as of January 14, 2025. At dahil daw, hindi nila isinama yung first 3 complaints, the 1-year bar was in effect at hindi na pwedeng magkaroon ng 4th impeachment complaint. So doon lang po ang pinagbabatayan natin, very clear na sa interpretasyon ng korte at sa ginawa nilang bagong rules, January 15, 2026 natapos yung 1-year bar. So kailangan na namin mag-file ngayon kasi nga baka na naman may mangyari na hindi maganda, baka mag-endorse na naman ng maaga at hindi makasama yung mga malalakas na complaint. Ayaw naman po natin na gano'n ang mangyari. Ano ngayon ang laman ng inyong complaint, Kanato? Meron bang nadagdag doon sa unang mga laman ng Articles of Impeachment? Yes. Basically po, nag-refile kami ng original complaint natin kaugnay ng abuse of discretionary powers sa paggastos ng confidential funds. Pero may mga naidagdag tayong impormasyon, interestingly from the affidavit of Mr. Ramil Madriaga, na yung timeline niya nag-a-align dito sa pangyayari kung kailan inilabas ang pondo at tinurn over yung pondo ng Vice President sa mga security officers niya. Pero ganun pa rin ho ang foundation ng ating complaint. This is betrayal of public trust dahil binaldas ang pondo, hindi tamang niliquidate at niloko ang COA at hindi humarap sa Kongreso sa panahon na kailangan na niyang ipaliwanag paano niya ginastos yung confidential fund. Okay. So yun po ang 3 basic na laman. Okay, sige. So meron lang dagdag doon sa inyong unang complaint kasi if you recall, ang Makabayan po naghain din ng kanilang impeachment complaint last year laban kay VP Sara. Ngayon, Kanato, duly received na yan ng SecGen natin. Yes, it has been filed po. It has been verified. Ibig sabihin, na notaryo po ito. Ito po ay endorsed ng 3 nating Makabayan representatives sa Congress. Ito po ay tinanggap na at pinirmahan ng Secretary General at pinasumpa na yung 3 nating mga pinatawan. So, filed na po ito. Filed na po ito as the first impeachment complaint against the Vice President under the 20th Congress. Okay, sige. So, total naman, nabasa mo yung desisyon, itong pinakabagong desisyon ng Supreme Court. Ngayon, nag-file kayo, yan ay subscribed na, ibig sabihin, sinumpaan na iyan. Tanong, ilang araw ang bibilangin natin na dapat ito ay ma-actionan kaagad ng SecGen papunta sa Speaker's Office and referral sa Committee on Justice? Kasi ngayon ay Lunes, session day ngayon hanggang Miyerkules. Ano ba ito? Calendar days, working days, session days, ano ba ito? Ang bagong kautusan po ng Korte ay ang session days ay ang calendar days when the House is in session. So ang binibilang po natin dyan, mula ngayong araw, Monday, Tuesday, Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang umabot ng 10 araw, dapat ma-include na po ito sa order of business. Kapag hindi po ito na-include sa order of business, initiated na ang impeachment proceedings, at wala nang maaari pang ibang magsampa. So ang bago po yung inaction ng House can be a basis for the initiation. So hindi rin ho maganda para sa amin kung ganyan ang magiging tatakbuhin ng rules. So bantayan lang po natin ito. Dapat po within the month ma-refer na to sa order of business at masimulan na yung hearing ng Justice Committee. Okay, sige. Pero kung meron bang maghahain din ng kanilang sariling complaint, ano ang masasabi niyo ron? Ay mabuti naman po yun na may maghain. Wala naman hong pumipigil sa kanila. Kaya nga po, pinakamainam dito ay
hayaan ang iba't ibang grupo, interesadong mga parties at citizens groups na mag-file ng kanilang sariling impeachment at sabay-sabay itong isama sa order of business at i-refer sa Justice Committee. Okay. Although may mas madaling paraan pa sana, Manong, para mapabilis natin to, yung 1/3 na pumirma nung panahon ng 19th Congress para i-endorse ito, they can easily already endorse the complaints that we filed para diretso na po sa trial. Kasi nga, yung trial naman po talaga hinihintay ng taong bayan dito eh. Hindi naman ho nangyari yon. So, hindi talaga concluded itong bagay na to. Okay, pero mukhang gagawa pa ata sila ngayon ng parang refined rules of impeachment, Kanato. Parang gano'n ang nabalitaan natin, di ba? They have to modify itong existing na kanilang rules of impeachment. Well, ang understanding ho namin, that should be prospective. Ibig sabihin ho, yung filing namin sa ngayon is governed by the current rules. No? So Okay. mag-uusap na siguro yan kung magiging applicable ba yung new rules dito sa final natin under the existing rules at kung paano na ang gagawin natin. Kasi alam nyo, mahirap po talaga sa taong bayan dito, nagbabago ang rules as we go along. Yung accountability nagiging mas mahirap. Dapat mas madali yung accountability in favor of the citizens kapag nagreklamo ka. Pero dito, dadaan pa rin tayo sa butas ng karayom every time na gusto nating panagutin yung isang mataas na opisyal ng ating bansa. O sige. So ito namang hearing nyo, di ba? Alas 10 ba ang hearing ng Committee on Justice? Meron ba kayong imbitasyon para dito sa determination ng form and substance ng inyong petition, ng inyong complaint laban kay Pangulong Marcos today? Siyempre po yung mga complainants ay dadalo dito sa nakatakdang hearing na unang hearing, di lang namin sigurado kung ito ay una at huli na hearing ng Justice Committee kaugnay ng Marcos impeachment dahil nga po ngayong araw pagbobotohan kung ito ba ay sufficient in form and substance at kung aabante ba tayo sa susunod na stage ng determination ng probable cause. Ang amin po dito, matibay po yung mga aligasyon kaugnay ng papel ng Pangulo at the very least po dapat po dinggin ito at wag naman hong masyadong garapal na i-shortcut at tanggalan tayo ng pagkakataon na malaman ng publiko yung buong katotohanan dito sa Marcos impeachment complaint. So yun lang po, no? Pag ito pinasay kanila agad ngayong araw, pag naging mabilis ang pagdispatcha nito, tapos makikita ng publiko na yung Sara Duterte impeachment ay hinayaan, hindi yung maganda yun in terms ng tinatawag na fairness and ano bang standards ang sinusunod natin. No? Parang double standards sa itsura. Hindi po dapat ganun. O sige, so nabanggit mo na yung accountability at yung ating pagbabantay dito sa isyong ito, kumusta naman? Meron bang protesta sa Feb 25? Hindi naman po daw yun holiday, may pasok pa rin. Ano bang usap-usapan ninyo, Kanato? Well, siyempre ho, lahat po naghahanda na. This is the 40th anniversary ng EDSA People Power 1. At mahalaga pong ito'y imarka, no? Especially sa ngayon na laganap yung korupsyon tulad ng diktadurang Marcos, laganap ang korupsyon, pinapaalala sa atin na kailangan ng people power against corruption. So, nakapag-apply na po ang iba't ibang grupo ng permit para magdaos ng isang assemblea dyan sa kahabaan po ng Ross Boulevard, ng EDSA Avenue at White Plains Avenue at nakahanda po na magkaroon sana ng sama-sama na pagtitipon yung iba't ibang grupo na dati ay magkakahiwalay na nagsadaos ng kanilang mga pagkilos. So all the more, I think dapat magkaisa this time. Sige, so ang inyong grupo dito sa EDSA ngayon, ang inyong hinihinging permit hindi na sa Luneta? Yun po ang dahil EDSA anniversary, so nakapag-apply na po with the Quezon City government regarding the protest EDSA. So mag-uusap-usap na lang po yung mga grupo kung paano ang gagawin na magsama-sama. Sige, total naman, February 2 pa lang naman ngayon. Muli kaming tatawag ka sa kaukulang follow-up para sa isyong ito. Salamat, Kanato, and keep us posted. Salamat po. Salamat po. Salamat, mabuhay. Nato Reyes po, ang siya ba ngayon na presidente? O section pa rin ng grupong Bayan. Ayun, so pakbaka na sila mga kapatid sa ating live chat. Ay, naku po. But again, iyan po ay bahagi po ng ating sistema. Ito hong mga impeachment na ito. Yung nga lang, importante yan, gamitin po natin sa pamamaraan na wasto.
Kumbaga, yan po'y sagrado na proseso. Ang bayan, sabi nga niya, na obliga kami kasi lalabas nga ngayon dahil sa Supreme Court decision, unahan. Yes, mauna-una ito. Oo. Oo, naging laro na. Kasi yung initiation na pinag-uusapan diyan. Alright, sandali po lamang, 9:26 na girl. At kami po ay magbabalik. Ito lang po, ilalatag ko na ito para maka-move on na po tayo. Kung yung issue ng port congestion, kapag mismo na si Commissioner ang kausapin natin. Oo no? nga. Para doon sa mga sinasabi, desisyon na dapat pong gawin. Yung port congestion na yan, may mga input na dyan dati nga. May mga kaparaanan doon sa ibang bansa na gusto nga sanang i-adapt dito. Kung bakit po sa ibang mga bansa, kapag kasi may mga problema din yung kargamento, halimbawa may isang mix yung laman ng kargamento, may isang kontrabando, buong kargamento na buong container, yung pong iniipit, no? Kaya po yan po ang nangyayari dyan. Kaya nakakadagdag sa port congestion. Sige po, Ma'am Mary, kapag po natin nakausap na mismo yung commissioner, tsaka po natin babanggitin tong isyong ito. Alright, Madam Chair, for the record lang, tumawag tayo sa City Hall no, ng Quezon City para po nga makakuha sana po na makakapanayam dito po sa isyong ito. Kasi kung kayo po ay nagagawin ng Quezon City, sa may bandang circle, po sa may City Hall, nandiyan po yung government center, di po ba? Meron diyang sa may Philcoa, meron diyang nung una kong ito nakita, mga matagal na po eh. Bago kami mapunta po dito sa ating pong himpilan po, and thank you very much po sa ating mga kapatid sa True FM. Nakikita ko na ito. Nung unang akala ko, para siyang dadaanan ng monorail na linya ng tren. Papunta siya sa UP, sa Philcoa. And then, meron din po ito sa may bandang Tandang Sora. Kung kayo po'y papunta po ng Maynila, nasa kanan po ito, Commonwealth Avenue, bago po mag-istasyon ng MRT-7 dyan. Meron po, nakatatsulok lang po siya, tapos mga bakal na poste. Ang tagal na po nito. Nagbibilang po ako ng taon, no? So, well anyway, bigla pong nagkaroon ng biglang gumagawa dito. Nadaanan ko po ito June ng 2025. Ito po yung visuals nito ha. Ito hong uri ng naturang waiting shed. Noong una nga sabi ko, paano kaya yan kung umulan? Hindi pa pala tapos nga itong disenyo nito. Kasi nga nag-evolve siya eh. Yan ho yung una niya na itsura. Oo, so June po ito ng 2025 na aking pong kuha na video. Ako mismo kumuha nito. Oo, bumaba ka. Oo naman. Para na makuha po natin ito. And that time po, wala ako nakakausap kasi nga umiiwas sila sa mga katanungan natin. Pero sabi po sa akin dati, yan daw po, proyekto ng LGU. Kami po ay naghanap ng mga dokumento kung meron ho ba silang kontrata, alright, na pinirmahan para po dito sa gantong uri po ng mga waiting shed. Meron kaming nakuha ditong kontrata pero hindi ko nga matukoy kung ito ba ho talaga yon na sinasabi po na may nakakuha ng kontrata dito. Kasi nung ako po'y nagtungo, ito ho yung pinakabago na video nung pong Friday. Ito ho nakita mo yan? Ayan, sige. So, PUV stop, may logo ng MMDA, City Government at DOTR. No? Pinuntahan ko ito ngayon, ito lang hong Friday. Ito na po yung development ngayon sa proyekto. So, kumbaga, 6 months na. Magmula po nung ito'y nakatenga, nung ilang taon, actually, ako bilang ko dito, mga 4 na taon eh. Ngayon po may gumagawa. So ito na ho ngayon, ito ngayon yung ginagawa na hindi pa rin tapos. Hindi pa rin tapos siya, no, na proyekto. Meron ako napagtanungan, ayoko hong ilabas na lang ho ang kanila pong mga tsura, mga mukha nila kasi nga baka malagay sa alanganin. Pero nagdadalawang, alam niyo na parang nahihiyang sumagot kasi nga baka may instruction. Tinanong ko, kayo ba ang contractor nito mismo? Anong kumpanya? Hindi daw sila, subcontract lang sila. Yun ang sabi sa akin. Meron akong video ho ng interview ko. Ayoko na pong ilabas nga yung mga mukha po nila kasi nga po baka malagay sa alanganin. So tinatanong ko sila, magkano ang cost nito? Kasi bakit wala kayong
placard. Bakit wala karatula. kayong karatula as Oo. required by COA sa mga government projects? Oh, ano sabi? Ito po wala. Sabi nila, tanungin nyo na lang ho yung mga boss namin. Wala naman silang boss on site. May binanggit silang isang pangalan ng kumpanya. Pero yung kumpanyang yon, iba yung pangalan dito po sa aking hawak na notice of award. Sa sinasabi daw po na proposed construction of waiting sheds for various Quezon City bus stops. Quezon City Hall Bus Augmentation Program. Ito po, iba't ibang mga lugar daw po ito. May halaga din po dito kung magkano. Ngayon, kaya ho kami naglalabas nito para lang ho namin malaman, unang-una, magkano ba itong gantong uri po ng waiting shed? At sino ho ba talaga ang kontraktor nito? Kasi sa ilalim po ng hawak namin na dokumento, dito po sa nakalagay under number 7, subcontracts. Ang nakalagay po dito, the bidder may subcontract portions of the project to the extent allowed by the procuring entity, which City Hall, as stated herein, but in no case more than 50% of the project. The procuring entity has prescribed that subcontracting is not allowed. So, bakit may subcontractor akong nakausap at inaamin sa akin on sa video na subcontract lang po kami dito. Sabi ko, sinong main contractor nito? May binanggit siyang pangalan. Pero hindi yun, Hindi iyon yung nandito po sa dokumentong hawak namin. Kaya naguguluhan kami, Mayor. Opo. Total naman sinasabi ho ninyo, ang Quezon City is an honest city. Ang Quezon City po, ang sinasabi ho ninyo, nakasama doon sa mga cities na ang mga mayors, mga leader po ay mga for good governance. So, ang tanong namin dito, ito ba project ng City Hall? Kung good governance po ang pinapangalandakan ninyo, Mayora, bakit wala pong karatula kung magkano yung proyekto? Kailan nagsimula, sino kontratista, at yung nga pong, kung kailan matatapos. Kasi dito po sa kontratang hawak din namin, ang sabi po dito ay meron lamang siyang ang binabanggit po dito, ilang calendar days. Ang sabi po dito, 180 calendar days. Pero ito ho, March 22, 2022. And to expire September 18, 2022. Ano bang petsa na ngayon? Ngayon ay Feb na. Feb 2, 2026. Ay, 2026 na pala. 2022 pa yan? Ito yung notice to proceed Oo. sa contractor na ito. Ang tagal naman ng Hindi waiting ko alam shed. kung ilang bang installment ito Kasi nung una nga, tatsulok lang siya na akala ko dadaanan po ng monorail sa may bandang Philcoa. Sabi naman sa akin nung gumagawa doon, pagkatapos po namin dito, lilipat kami sa iba. So kayo lang talaga gagawa niyan. Ayun. Sige po. So, hindi naman siguro sasama ang loob sa akin ni Mayor Joy kung kami lang po'y maglambing mayor, ha? Baka pwede ho kayo magpaliwanag po. After all, kayo po ang nakapirma dito po sa Notice of Award. Kayo ho ba si Josefina Belmonte? Kung kayo po ito, kayo po ang pumirma sa Notice of Award. Okay? Wala naman na siguro ibang Josefina Belmonte sa QC. Oo, napipirma dyan. Oo. Ay, oo nga Oo. Pero ang pangalan po ng nanay ko, Josefina. Yan, okay. Pero hindi siya si Joy. Siya si Joyce. Si Josie. Okay. So, yun lang po yun. Para ho ninyo, nakita ho ninyo yung waiting shed. May logo ng DOTR MMDA bus stop. Ang tanong po, ilang taon pa po yan bago matapos? Kasi parang napansin ko, parang nung unang ko nabanggit ito, parang bumilis. parang anyway, ito na po siya, Yan na ba talaga? Ilabas mo yung pinakahuling video niya. Yon. Ayan na po yan. So kapag malakas ang ulan, pasukin kaya sila dyan ng tubig. Malamang Di na bale. After all naman, may kumita dyan. Okay na yun. Sige. Okay. Sige. Maraming salamat, Mobile Journal Ted Filon, sa iyong naging paglatag ng mga ginagawang waiting shed na mukhang aabuti ng isang dekada. Sa isa na naman pong edisyon ng Hoy! Gising, Mayor!
Gising na ba si Mayor? Gising na kaya siya? Hindi, meron yata ang flag ceremony kanina. Oh, sige. Sana Anyway, makausap din natin siya. yun. Ang dami nating mayor na gusto makausap ngayon, ano? Mayor sa Sa inyo Maynila, po mga basura, lugar, may dito ganun ho ba mayor. kayong uri ng design ng waiting Ay, shed? alam mo, hindi lang yon. Gusto nila na mai-ere mo yung mga katagal-tagal na proyekto. Eh kasi sabi mo, nung binanggit mo dito, bumilis-bilis. Para naman yung mga ilang taon ng kalsada na ginagawa sa iba't ibang lugar, baka sakaling bumilis. Sa Bulacan, marami ha. Oo, maraming ginagawa doon. At least Hanggang dito, sa ngayon. at least yung waiting shed hindi ghost. Yun lang. Magkano kaya yun? Doon ako interesado. Magkano kaya yung ganong uri ng waiting shed? Oo. Di po ba? Baka naman kasi kaya matagal iniisip nila kung paano talaga i-airconan yung waiting shed. Para di sa mga mamamayan ng QC, para di kayo naiinitan. Oo, di ba? Kaya siguro inabot na ilang taon. The first waiting shed in the Philippines na may aircon. Only here in Quezon City. Tatakpan mo yan. Oo. Siyempre. Baka lalagyan pa ng banyo. Wait lang kayo. Parang sa Cavite, ano ha? Oo. nakita Nakita mo ko naman yung proyekto doon. Magkano ulit yun? 10 milyon? 7 million. Magkano ba yun? Yung ano Parang yata bahay yung ng ibon. Barangay Health Center, barangay center yata. Anyway, barangay hall yata. Anyway,